Ang Diyos ay nagsasalita sa iyong puso ngayon, aking minamahal na anak. Alamin mong darating sa iyo ang mga biyaya, malapit na gaya ng banayad na ulan na nagdidilig sa iyong tahanan ng biyaya. Walang mas dakilang pag-ibig, walang mas matibay na plano kaysa sa inihanda ko para sa iyo. Maaari kitang bigyan ng matibay na pakiramdam ng layunin sa buhay, punuin ang iyong pagkatao ng kapanatagan, at gawing maganda ang iyong mga mahihirap na sitwasyon. Gagabayan kita palabas ng pagkatuyot at itatapat kita sa isang sariwang bukal. Tanggapin mo ang aking mga biyaya ng may tiwala, kagalakan at kasimplehan. Huwag mong maliitin ang darating, sapagkat minsan ito'y nagmumukhang mapagkumbaba at maliit. Habang ang iba ay naghahangad ng dakila, pinipili ko ang payak, sapagkat nakikita ko ang malaking halaga nito. Buksan mo ang iyong mga mata, aking minamahal, sapagkat kamanghamanghang mga bagay ang malapit ng mangyari. Hanapin mo ang aking mga salita at mapapansin mo ang mga biyayang darating. Ang aking tingin ay naghahanap ng payak na puso at ang aking hininga ay nagnanais punuin ang isang pagkataong laging handang magmahal at magpatawad. Alamin ito. Ipinili kita at hindi mo dapat itong pagdudahan. Ang iyong hinaharap ay minarkahan na sa isang walang hanggang makulid mula pa sa simula ng mundo, at tinuntun ko ang iyong landas gamit ang aking mapagmahal na daliri. Dumating na ang panahon para maunawaan mo ang inihanda ko para sa iyo. Lumapit ka sa aking harapan araw-araw, sa harap ng aking banal na lugar. Ilatag mo sa akin ang iyong mga pagdududa at kabiguan at tanggapin mo ang aking kapatawaran. Bumangon ka at maghanda, sapagkat malapit na ang sandali at may mahahalagang misyon kang tuparin. Maraming mga kababalaghan na balak kong gamitan ka. Tahanin nating sabay ang landas na ito, sapagkat nasa iyo ang aking matatag na suporta. Tandaan, mahal kita, at may mga pagpapala sa langit na nakapangalan sa iyo. Ulitin mo ang mantrang ito ngayon. Diyos ko, pinagkakatiwalaan kita, at tinatanggap ko ang iyong mga pangako ng buong puso. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mas maraming mensaheng tulad nito at i-activate ang kampanilya. Alam kong maaaring nagtataka ka kung bakit nangyari ang ilang bagay sa iyong buhay. Magtiwala ka sa akin ng buong puso, sapagkat sa langit at sa lupa, ang lahat ay nagkakabagay para sa iyong ikabubuti. Nag-utos na ako ng tiyak na matanggap mo ang saganang probisyon, kalayaan mula sa utang, karunungan mula sa itaas, at mga pagpapalang inihanda para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong banal na mana ay hindi aksidente. Minahal kita bago ka pa man ipinanganak at inihanda ko na ang maraming mabubuting bagay para sa iyo. Ngunit higit sa lahat, alamin mong ang aking walang hanggang pag-ibig ang pinakamahalagang regalo. Minahal kita nang lumihis ka at patuloy kitang minahal nang bumalik ka sa akin. Hindi ako natatakot sa iyong paminsan-minsang pagkakamali. Hindi kita kailanman tatanggihan dahil sa mga iyon. Lumalapit ka sa akin ng may tunay na puso, puno ng pagsisisi at katapatan. Nakikita ko ang pag-ibig mo sa akin at nauunawaan ko ang iyong puso at mga motibo. Pinahahalagahan ko ang iyong pagiging tapat at wala ni sino man ang makakapaglinlang sa akin. Hindi tulad ng iba na nagpapanggap na perpekto at banal na lumalapit sa akin upang humatol at magturo ng salarin. Iba ka. Ang iyong kalooban ay nagbibigay ng kapayapaan. Mabuti ang iyong mga gawa at dalisay ang iyong mga iniisip. Kahit pa ikaw ay matisod, bumabangon ka ng matatag sa tiwala. Huwag mong hayaan ang mga karaniwang tao na magturo ng salarin sa iyo. Sa mundong ito, wala ni sino man ang karapatang iyon. Kung panatilihin mo ang pag-uugaling ito ng tiwala, na lumalapit sa akin araw-araw ng may payak na puso, na nagnanais makinig at matuto, babayaran ko ang iyong mga pagsisikap ng saganang biyaya. Alam ko na ang iyong mga hinihiling ay hindi tungkol sa material na bagay. Nais mo ng mga biyaya at pangangalaga para sa iyong pamilya.
Ibibigay ko sa iyo iyon at marami pang iba. Ihahanda kita upang maging handa at kapag nabuksan na ang mga pinto, huwag kang matakot pumasok. Kahit habang nakikinig ka ngayon, may mga kababalaghan na nangyayari mula sa itaas sa espiritual na mundo. May mga bagong tao na papasok sa buhay mo. May mga natatanging pagkakataon na lilitaw at ang mga sitwasyong tila problema ay magiging biyaya dahil sa iyong tiwala at paghihintay. Magdudulot sila ng kapanatagan sa iyong tahanan at probisyon. Ngunit tandaan, ang pinakamahalaga at pinakamagandang biyaya ay iyon na, ang aking walang hanggang pag-ibig. Ihayag mo ang iyong tiwala sa akin. Nasa mga kamay ko ang sukdulang solusyon sa lahat ng iyong problema. Lumapit ka sa akin, mahal ko. Ano pa ang hinihintay mo? Alam mong mahal kita, palagi mo itong naramdaman ng malalim sa iyong puso. Kahit na minsan ay pakiramdam mong malayo ka, kahit na ang pag-aalinlangan ay bumubulong na nabigo ka at hindi kita mahal, tandaan mong hindi iyon totoo. Sa puso mo, may apoy na patuloy na nagniningas at isang matinding pagnanais na bumalik sa tahanang ito na naghihintay at nananabik sa iyo ay naninirahan sa iyong kalooban. Huwag kang matakot, lumapit ka, ulitin mo. Panginoon, bumabalik ako sa iyo ng may kapayapaan at pasasalamat. Maraming salamat sa pakikinig hanggang dito. Mag-enjoy ka at ibahagi ito sa mga nangangailangan. Naiintindihan ko na maaaring pakiramdam mo ay naliligaw ka at hindi mo alam ang gagawin. Akala mo ay may tiwala ka sa sarili, ngunit dumating ang mga kabiguan, lalo na mula sa mga pinagtiwalaan mo. Nagpatuloy sa sarili nilang landas ang mga tao at tila nakalimutan ka. Nawalan ka ng pag-asa dahil inakala mong hindi ako dumating nang tawagin mo ako. Ngunit tiyakin ko sa iyo, palagi akong dumarating sa tamang oras. Hindi kita kailanman iniwan. Inalagaan kita, binigyan kita ng maraming sagot at inialay ko sa iyo ang lahat ng solusyong kailangan mo, kahit na hindi ka palaging naniwala. Nagbigay ako ng magagandang salita sa iyo, ngunit minsan nahirapan kang tanggapin na ang iyong makapangyarihang Diyos ay direktang makikipag-usap sa iyo. Mangyaring huwag kang lumihis sa landas na ito. Dito ka tunay na minamahal. Ito ang iyong tahanan, iyong kanlungan kung saan ka ligtas at payapa, kung saan ka maaaring matulog sa gabi ng may malalim at nakakapagpanumbalik na mga panaginip. Ngayong gabi, habang natutulog ka, managinip ka na nakatayo sa tabi ng isang ilog ng dalisay na tubig. Makikita mo ako ng iyong mga mata. Ibubukas ko ang aking mga bisig at lalakad kang nakayapak sa himalang tubig na iyon, huhugasan ang lahat ng iyong sakit, galit at pagkabigo. Kapag nagising ka sa umaga, mararamdaman mong parang bagong tao ka, puno ng lakas. Mapapansin mong inalis ko na ang bigat mula sa iyong mga balikat. Mararamdaman mong mabuti ang iyong pakiramdam at ito ay isang gantimpala para sa mga naniniwala muli. Tinatanggap ang kanilang mga pagkakamali at muling nakakamit ang kanilang kumpiyansa. Hindi mo na kailangang maghanap ng iba para magbigay sa iyo ng magagandang salita. Nandito ako. Ang aking salita ay buhay, ito ay mabuti. Tanggapin mo ito sa iyong puso at mapupuno ka ng aking banal na hininga. Ako ang iyong buhay at iyong biyaya, ang tunay na solusyon na kailangan ng iyong puso. Ipahayag ang iyong tiwala sa akin sa buong pananampalataya mo, sapagkat malapit na ang isang dakilang biyaya. Nararamdaman mo ba ito? Nararamdaman mo ba ang kapanatagan? Ngunit hinihiling ko sa iyo na pakainin ng iyong puso ng aking salita at huwag hayaang sirain ng pagdududa ang iyong kumpiyansa. Manindigan ka. Ako ang may huling salita. Pagagalingin ko ka sa lahat ng iyong mga sakit. Tumindig ng may tapang at ang lahat ng sumpa, utang at masasamang alaala ng nakaraan ay mawawala sa iyong buhay. Darating na ngayon ang iyong kalayaan. Nabiyak ang mga tanikala, darating ng sagana ang kagalakan at kaligayahan. Gagawa ako ng isang makapangyarihang himala ng papuri sa iyo.
Mapupuno ang iyong bibig at ang iyong puso ay lulubos sa kasiyahan. Ang aking sinabi ay matutupad. Nangako ako at makikita mo ito sa sarili mong mga mata. Tatanggapin mo ang lahat ng iyong kailangan, pati na ang pagpapala sa iba at pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayon nang may sigla, hayaan mong mahawakan ko ang iyong katawan, kaluluwa at puso ng aking kapangyarihan, na magpapagaling sa lahat ng sakit at mag-aalis ng panghihina ng loob. Buksan mo sa akin ang mga pintuan ng iyong kaluluwa at punuin ka ng aking kapanatagan. Nakipaglaban ka ng buong lakas, nanindigan ka, nagtiyaga ka at sumulong ka. Hindi ka nakinig sa mga nakakapanghinang salita at kritisismo ng mga tao. Dumating na ang araw para matanggap mo ang tagumpay, probisyon at kasaganaan. Ibigay mo sa akin ang iyong mga plano at tutulungan kita sa lahat ng bagay. Magalak ka sa aking presensya at tutuparin ko ang mga nasa puso mo. Manawagan ka sa akin at sasagutin kita. Nais kitang ipakita ang dakila at kamanghamanghang mga bagay. Hinahamon kitang maniwala sa akin, nakasulat ang aking mga pangako. Maraming beses mo nang narinig na ang lahat ng bagay ay posible para sa mga nananampalataya sa akin. Nais kong makita ang iyong tugon. Sabihin mong nananampalataya ka sa akin, ngunit kumilos ka rin. Bumangon ka at magpasya kang lumayo sa mga bagay at kaibigang nag-aalis sa iyo sa akin. Hindi ka nila ililigtas sa panahon ng kagipitan. Walang silbi ang mga ari-arian kung mawawalan ka ng tiwala sa sarili. Manampalataya ka sa aking mga pangako ng may katatagan at determinasyon. Hanapin mo ako ng buong puso mo sa umaga, sa araw, sa hapon at bago ka matulog. Iharap mo sa akin ang iyong mga kahilingan at magtiwala kang ibibigay ko sa iyo ang mabuti para sa iyong paglago at lakas. Makinig ka ng mabuti. May isang bagay na maganda, dakila, malakas at nakakagulat na mangyayari sa buhay mo. Mahal kita, ipahayag mo ang iyong tiwala. Huwag kang mawala ng pag-asa kung malungkot ka ngayon. Kung sa tingin mo ay wala kang lakas, gusto kitang makinig. Buksan mo ang mga pintuan ng iyong puso, tanggapin mo ang matamis na kapanatagan na iniaalay ko sa iyo at gamitin mo ang panahong ito upang pahingahin ang iyong isipan. Ako ang lumikha ng sansinukob at direktang nagsasalita ako sa iyong puso. Ang mga matitinding hangin na nagpapayugyug sa iyong buhay, inuutusan ko silang huminto. Huwag kang matakot sa mga banta ng mundo na nagnanais na guluhin ka. Yugyugin ang iyong tiwala sa sarili at bulag ka sa iyong mga nagawa. Maaring maramdaman mong mahina ka minsan, ngunit tandaan mo ito. Sa kahinaan, matatagpuan mo ang lakas sa akin. Ang iyong kumpiyansa kasama ang aking kapangyarihan ang siyang ginagawang hindi ka matatalo. Ang iyong bagong lakas ang ginagawang hindi matitinag ang iyong pagkatao at mawawala ang kahinaan. Maaari mong ipahayag ng malakas, matibay ako. At nang may kumpiyansa, umakyat ka ng mataas kung saan ako naghihintay. Doon matutupad ang iyong mga pangarap. Panahon na para yakapin ang aking kalooban at hayaan akong kumilos sa iyong buhay. Ipinanganak ka upang lumipad ng mataas, hindi upang umatras. Ikalat mo ang iyong mga pakpak at umakyat ng mas mataas kung saan may nakalaan akong mga biyaya. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi na magiging kaibigan mo at ang kalungkutan at panghihina ng loob ay wala ng lugar sa iyong buhay. Mula ngayon, mamuhay ka ng may masigla at aktibong kumpiyansa. Tuwing umaga, kapag sumikat ang araw, piliin mo ang kagalakan sa bawat sitwasyon. Huwag mong hayaang alisin ng masamang balita o pag-aalala ang magandang ngiti sa iyong mukha. Tandaan, minamahal kong anak, akin ka. Ang aking banal na hininga ay naninirahan sa iyo na siyang nagpapaiiba sa iyo mula sa mundo. Habang ang iba ay nanginginig sa mga tsismis at nawawalan ng pag-asa, taglay mo ang aking labis na pagmamahal. Ang iyong kumpiyansa ay isang himala
at mula sa iyong bibig ay lumalabas ang mga panalangin at matitibay na salita. Sumulong ka, anak ko, malaya ka. Punuin mo ang sarili ng kagalakan at ibahagi sa iyong pamilya ang mga salitang ibinigay ko sa iyo. Mahal kita at ililigtas kita mula sa kawalan ng pag-asa at pupunuin ko ang iyong puso ng katapangan. Harapin mo ang bawat araw ng may tapang sapagkat ako'y nasa piling mo at hindi kita kailanman papabayaan. Huwag kang matakot sapagkat alam kong mabigat ang iyong pinagdadaanan, ngunit ang aking lakas ay higit pa rito. Maaaring mag-alsa ang mga kaaway laban sa iyo, ngunit ako'y mas makapangyarihan. Maaaring subukang takawan ka ng sakit ng pag-asa, ngunit nais kitang pagalingin. Maaaring guluhin ka ng mga problema sa pamilya, ngunit gagawa ako ng isang magandang himala at magbabago na ang iyong sitwasyon ngayon. Sabihin mo sa akin, maniniwala ka ba sa akin o mag-aalinlangan ka? Piliin mong maniwala at titindig ka muli. Magtiyaga ka, lumaban ka, tuparin mo ang iyong mga tungkulin at magpatuloy ka ng may kumpiyansa. Alam kong nagdusa ka at umiyak ng tahimik dahil sa iyong kalagayan ngayon. Ngunit ngayon nililibutan kita ng aking pag-ibig at pinapatuyo ko ang iyong mga luha. Uminom ka ng aking buhay na tubig at ang iyong katawan ay mapupuno ng kalusugan. Ang iyong kalooban ay mababago at ang iyong kaluluwa ay hindi na mauuhaw. Maaaring bumangon ng kaaway araw-araw na nagnanais na pabagsakin ka. Ngunit ngayon, ikaw ay nakatayo, pinatatag ng aking biyaya. Ang mga mahihirap na araw na iyong pinagdaanan ay magwawakas na. Mahal kita, at ang pag-ibig ko ang nagpapalayas ng lahat ng takot. Tumingin ka sa akin, anak ko, sapagkat wala akong hindi kayang gawin. Tulad ng pagpapakalma ko sa unos, paghahati sa dagat, at paggawa ng mga kababalaghan, ngayon ay pinakalma ko ang mga unos sa iyong kalooban at binibigyan kita ng lakas na lumakad sa mga alon ng pag-aalinlangan. Hindi ka lulubog sapagkat iniunat ko ang aking kamay at ang awa ko ang sumusuporta sa iyo. Ipinapadala ko ang aking mga sugo upang bantayan ka, upang palakasin ka habang lumalangoy ka laban sa agos. Isang langit ng hukbo ang nauuna sa iyo, na tumutulong sa iyo sa iyong mga pakikibaka. Nagpasya ako ng malalaking pagpapala para sa iyo, at hindi magwawagi ang takot at mga kaaway, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nalalampasan ang lahat ng bagay. Magalak ka sa aking presensya at huwag mong kalilimutan, anak ko. Sa akin, ikaw ay higit pa sa isang mananakop. Ulitin mo ang mantra. Ako ay higit pa sa isang mananakop sa pangalan ni Jesus. Nais kong malaman mo na narinig ko ang iyong panalangin kagabi nang ikaw ay nananaghoy sa iyong mga iniisip para sa lakas ng loob, sikanan, kapanatagan at seguridad upang harapin ang mga hamon ng buhay. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Nagising ka sa isang bagong araw, pinatibay at handa. Ang iyong kalooban ay hindi na mahina o nawawalan ng pag-asa. May tapang ka ng harapin ang anumang higanting nangahas na hamunin ka. Kung saan dati ay may takot, ngayon ay may kumpiyansa. Kung saan dati ay may kahinaan ng loob, ngayon ay may tapang. Kahapon ay maaaring nanginig ang iyong mga binti sa pag-iisip ng pagsubok, ngunit ngayon ay matatag kang nakatayo at handang magwagi. Dapat kang bumangon at sumulong sapagkat sinindihan ko sa iyong kalooban ang nag-aalab na pagnanais para sa tagumpay. Maniwala ka sa aking kapangyarihan sapagkat hindi lamang ko ginabayan ang iyong mga hakbang hanggang ngayon, kundi binigyan din kita ng lakas na harapin ang 1,000 higante. Bagaman mabigat ang mga balakid sa iyong landas, wala sa aking kapangyarihan ang hindi kayang gawin. Dinala kita sa puntong ito at hindi kita kailanman iniwan sa mga pakikibaka, laban at digmaan. Manatili ako sa iyo. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at pag-ibig, higit ka pa sa isang mananakop. Bawat higanteng tumitindig laban sa iyo ay nakatakdang matalo.
Binigyan kita ng determinasyon at lakas upang malampasan ang anumang hamon. Ang iyong layunin ay malampasan ang bawat balakid at mamumuhay ka ng sagana at may ganap na kapayapaan. Ngayon, ilayo mo ang iyong pansin sa iyong mga pag-aalala at ituon mo ang iyong mga mata sa akin. Bahagi ito ng isang proseso. Palakasin ang iyong tiwala sa pamamagitan ng aking salita. Punuin ang iyong isipan ng aking mga pangako at mawawala ang mga takot sa aking presensya sa iyong puso. Maaari mong harapin ang sinuman at lumabas na panalo sa bawat pagsubok. Bumangon at magpatuloy, lumaban sa kapangyarihan ng aking banal na hininga at walang sinuman ang magwawagi laban sa iyo. Hindi ka mahina, malakas ka. Nasa sa iyo ang aking pag-ibig at tiwala. Tandaan, ang lahat ay posible para sa mga nananampalataya. Mahal kita, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat nandito ako upang suportahan ka at bigyan ka ng lakas na magtiis. Binibigyan kita ng lahat ng lakas na kailangan mo upang magpatuloy ng hindi napipighati ng mga pagsubok. Nararamdaman mo ang kakayahang bumangon, sumulong, harapin ang mga hamon, at magtiyagan ng may kumpiyansa. Alam kong nakaranas ka na ng mga tagumpay dati, kaya hindi ka matatalo ng sitwasyon ngayon. Hindi mo matitikman ang pagkatalo o kahihiyan. Pakinggan ang aking mga salita at punuin ng lakas ng loob, sapagkat ang iyong nag-aalab na kumpiyansa ay makakakita ng mga kababalaghan mula sa itaas. Ang aking salita ay may kapangyarihang pagalingin ang iyong katawan, maglaan para sa iyong pamilya at tustusan ang lahat ng iyong pangangailangan. Ang iyong hapag ay mapupuno ng kasaganaan at ang kagalakan ay aagos sa iyong tahanan. Tunay na kasaganaan ang darating sa iyong pamilya. Tanggapin ang aking mga pagpapala ng may payak na puso at may pasasalamat. Alalahanin ang mga nahihirapan, gamitin ang iyong kasaganaan upang pagpalain at tulungan sila. Pagsikapan mong tulungan ang mga kulang at makikita mo kung paanong bubuksan ko ang mga bintana ng langit. Pinupuno ang iyong tahanan ng kapanatagan at kaganapan. Ang aking tunay na mga pagpapala ay makikita sa pagkakaisa at katatagan na darating sa iyong pamilya, sa kalusugan at karunungan na magdudulot ng mga panahon ng kaligayahan at bagong buhay. Manalig ka sa akin at kilalanin na posible ang mas magandang kinabukasan para sa mga umiibig sa akin. Malapit mo nang makita ang mga pangarap na inakala mong imposible na matupad. Ako, ang iyong makapangyarihang Diyos sa kataas-taasan, ay laging kasama mo. Aalagaan, babantayan at susuportahan kita hindi lamang ngayon kundi magpakailanman. Pinapabilis ko ang takbo ng panahon para matanggap mo ang iyong mga biyaya at ang mga sagot na hinahanap mo. Ang mga pagbabago sa paligid mo ay para sa iyong pinakamabuting kapakanan. Handaan mo ang iyong puso at isipan, buksan mo ang mga pintuan ng iyong tahanan at hayaang manirahan ang aking presensya. Habang nakikinig ka ngayon, alamin mong magbabago ang iyong buhay. Nauunawaan ko ang iyong mga pangangailangan bago ka pa man magsalita, ngunit nais kong maging malinaw ang iyong mga iniisip at hangarin. Alamin mo kung ano ang hinihiling mo sa akin. Alamin mo ang iyong mga hangarin at tadhana. Kung nais mo ng tagumpay, may kapalit ito. Tunay na pagtitiwala, matibay na panalangin, pagsusumikap at personal na sakripisyo. Bibigyan kita ng tagumpay na magiging walang hanggang biyaya para sa iyong pamilya at sa iyo. Hindi ako nagbibigay ng anumang magdudulot ng kalungkutan o maghihiwalay sa iyo sa akin. Ayaw kong magdusa ang iyong pamilya dahil sa iyong pagkawala. Nais kong magtagumpay ka sa mundo at sumiklab ang iyong liwanag sa mga lansangan, ngunit pagbalik mo sa bahay, hindi sumusunod ang kadiliman. Huwag mong kalimutan ang mga minamahal mo. Huwag mong punuin ng alitan ang iyong buhay at huwag mong isakripisyo ang iyong kalusugan. Palagi kong hinahangad ang pinakamabuti para sa iyo
tunay na kapayapaan, matibay na tiwala, isang payapang buhay na malaya sa mga alalahanin sa mundo. Ang mga bagay sa lupa ay mabilis na naglalaho. Wala kang dalang anumang bagay sa mundo at wala ka ring dadalhin, ngunit ang pagmamahal at pag-aaruga na itinanim mo sa mga mahal mo sa buhay, ang tiwalang ibinabahagi mo, ang tulong na ibinibigay mo sa mga nangangailangan, ang iyong hindi matitinag na tiwala at katapatan. Ang mga ito ay kayamanang nagdudulot ng tunay na gantimpalang espiritual. Ako mismo ang magsasabi, halika, minamahal na anak na lalaki, minamahal na anak na babae, naging tapat ka sa maliliit na bagay, inihanda ko para sa iyo ang isang dakilang biyaya. Isang araw ay ilalagay ko ang korona sa iyong ulo gamit ang aking sariling mga kamay. May kapangyarihan akong baguhin ang mga panahon at panaon, baguhin ang mga puso at ayusin ang lahat upang ma-enjoy mo ang aking mga biyaya at iwan ang kalungkutan. Nasa pintuan mo ako tumatawag, buksan mo, nais kong manirahan doon at nais kong mapuno ng aking kamangha-manghang kapayapaan ang buong pamilya mo. Ang lahat ng hindi makatarungang kinuha sa iyo ay babalik ng dinami-dami. Manindigan ka at huwag mong tanggapin ang pagkatalo. Maaaring nasaktan ka ng buhay, maaaring pinagtaksilan ka ng mga tao, at maaaring gusto ka nilang makita na bumagsak. Ngunit ako, ang iyong makapangyarihang Diyos ay kasama mo at hindi kita pababayaan. Sa pamamagitan ng aking biyaya, pag-ibig at lakas sa iyong puso, ikaw ay babangon, tumindig ng matapang tulad ng isang bayani. Ang mga gustong isturbo, mangalipusta at talunin ka ay mamamangha nang makita nila ang aking gagawin sa pamamagitan mo. Sa nakabukas nilang mga mata, makikita nila kung paanong inililipat kita mula sa tuyong lupa patungo sa matabang gabun, kung saan namumukadkad ang mga kababalaghan. Hinarap mo na ang maraming pagsubok, ngunit dumating na ang araw ng iyong kasaganaan. Pagagalingin ko ang iyong mga sugat, palalayain kita mula sa pagkakakulong at bibigyan kita ng maluwalhating kalayaan. Kapitan mo ang pag-asa bilang isang mahalagang kayamanan. Manatili kang nakatanim sa aking salita sapagkat ito ang pinakamahalagang bagay. Huwag kang padadala sa hungkag na bulong ng mga naiinggit sa kung paano kita pinalilibutan ng mga biyaya. Bibigyan kita ng marangal na gawain, pagkain sa hapagkainan, masaganang kalusugan, proteksyon laban sa kasamaan, tapat na pagkakaibigan at pagkakasundo sa pamilya. Magkakaroon ka ng kahangahangang mga pangarap at malalim na pagnanais na mabuhay, magtiyaga at magtagumpay. Laging tandaan, hindi mahalaga ang iyong edad. Huwag mong hamakin ang iyong sarili, huwag mong gawing dahilan ang iyong edad. Gagawa ako ng dakilang mga kababalaghan sa iyo dahil mahal kita at walang makakapigil sa aking mga plano. Nasa iyo ang aking matibay na suporta, ang aking pagmamahal at ang aking katapatan. Hinahangad ko ang iyong puso at katapatan. Ihanda mo ang iyong sarili para sa isang bagong buhay mula sa itaas. Mahal kita magpakailanman. Diyos ko, punuin mo ang aking bahay ng iyong kapayapaan ngayon. I-like ang video kung naantig ka. Walang dahilan pang mag-alala. Mangyaring huwag kang mawalan ng pag-asa o maging magulo ang isip tungkol sa anumang pabigat sa iyong puso. Naririnig ko ang lahat ng iyong panalangin, isa-isa man, at nandito ako palagi, handang gabayan ka sa pinakamahihirap na sandali ng buhay. Isipin mo na mula sa aking trono ay umaagos ang isang malakas na ilog na nag-aalis ng lahat ng iyong pasanin. Iniiwan ng iyong kaluluwa na malinis, payapa at puno ng kapayapaan. Nais kong mapuno ka ng kumpiyansa, pag-asa at kapanatagan, malaya mula sa patuloy na unos ng mga iniisip na bumabagabag sa iyong isipan. Hayaan mong pumasok ako sa mga sulok kung saan nagtatago ang masakit na mga alaala, kung saan naninirahan ang kalungkutan at kirot. Ako ang iyong Panginoon, ang iyong tagapagligtas, at pinatawad ko na ang iyong mga pagkukulang.
Hindi mo na kailangang pahiritin ang sarili sa mga pagdududa at pagsisi sa sarili. Kung tunay mo akong iniibig at pinaniniwalaan, itigil mo ang pag-iisip na walang labas sa iyong mga problema. Ayaw kong mabuhay ka sa tensyon at paghihirap. Hindi ko hinahangad na gugulin mo ang iyong mga araw na nakayuko, na walang kumpiyansang itaas ang iyong paningin sa langit. Nais kong maging malaya ka sa lahat ng pag-aalala mula ngayon. Oo, alam kong namumuhay ka sa isang mundong puno ng sakit, ngunit pinili ka para sa mga panahong ito. Ipinanganak ka sa tamang lugar at gaano man kabigat ang buhay, bahagi ito ng aking banal na plano. Sa araw na ito ay mapapailawan ang iyong kumpiyansa. At dahil sa iyong tiniis, magkakaroon ka ng kasimplihan upang tanggapin ang kamanghamanghang karunungan at mga biyayang ibubuhos ko. Maglalaho ang iyong mga problema sa pera kapag binitiwan mo ang iyong pagkahumaling sa mga material na bagay. Mas mahalaga ang iyong pamilya, gayon din ang iyong kalusugan at kinabukasan. Tandaan mong mahalin ang iyong sarili gaya ng pagmamahal ko sa iyo, nang may pasensya at pagmamahal. Huwag mong hingin ang kasakdalan sa iyong sarili, sapagkat naglalagay lamang ito ng mga hadlang sa iyong landas, na humahantong sa kalituhan. Lahat ay nagkakamali, ngunit nariyan ako para sa iyo, at nakikita ko kung gaano kasakit kapag lumalayo ka sa aking salita. Kapag hinahatak ka ng iyong damdamin sa mga bagay na ayaw mong gawin. Ngunit may kapatawaran at biyaya para sa isang pusong nagsisisi. Bawat bagong araw ay nagdudulot ng mga bagong pagkakataon at sariwang awa na ako mismo ang nagbibigay tuwing umaga. Darating ako sa iyo, kakatok sa iyong bintana at gigisingin ka. Huhugasan ko ang iyong mukha ng malambot na sinag ng banal na puting liwanag. Ipapakita sa iyo ang walang hanggang pag-ibig na mayroon ako. Panahon na para tunay na maniwala sa akin at humawak ng mahigpit sa akin. May tadhana kang tuparin, isang layunin na kakatuparan, mga pangarap na aabutin at isang pamilyang susuportahan. Hinihiling ko lamang ang paggalang at katapatan, akin na ang puso mo, ngunit kailangan kong seryosohin mo ang landas patungo sa kalayaan. Hindi kita binigyan ng buhay para aksayahin, para ipahampas ng hangin sa mabagsik na alon. Huwag kang magtiwalang bulag sa mga huwad na kaibigan na itinaas ka lamang para pabayaan ka kapag kailangan mo sila. Dumarating sila, tinutukso ang iyong mga pagsubok at sinisisi ka sa lahat ng bagay at nagsisimula kang maniwala sa kanila. Pagkatapos ay muling nanghihina ang iyong kumpiyansa. Huwag kang matakot sa pag-iisa. Mahigpit mong kapit ang aking pag-ibig, ang aking pagmamahal. Magbigay ng inosenteng tiwala na parang bata at maniwala ka sa akin nang sinasabi kong tunay kitang minamahal. Maniwala ka sa akin at hindi ka kailanman mag-iisa. Makakamit mo ang tagumpay sa harap ng mga hamon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo sa panahon ng panghihina ng loob, kalusugan, lakas at pagtitiyaga upang magpatuloy ng hindi natitinag. Hayaan mong mahalin ka, huwag kang matakot. Pakawalan mo na ang mga hindi tapat sa iyong buhay at huwag kang manikwa sa sinuman na manatili. Ako ang magiging kasama mo sa malamig na mga gabi kapag kailangan mo ng mga salita ng paghihikayat, isang tumutulong na kamay at isang taingang hindi humuhusga. Ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo kapag lumalapit ka sa akin ng nakaluhod at may bukas na puso. Gawin mo ito hindi dahil hinihiling ko kundi dahil mahal mo ako. Ipakita ang iyong dedikasyon at katapatan sa ganitong paraan. Hindi ako humahanga sa panlabas na awa. Hindi ko pinapansin ang mga nagpapanggap na mahal ako sa publiko, ngunit lihim na nagsasabuatan upang saktan ang aking pinili at mga minamahal. Babayaran ko ang iyong katapatan, tiwala at dedikasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa iyong mga panalangin kapag lumapit ka ng may ganap na sinseridad sa iyong puso. Alam mo na kung gaano kita kamahal. Wala na akong ibang sasabihin. Simula ngayon, iiwan mo na ang takot.
Pinatitibay ko ang iyong paninindigan at hindi ka na mabubuhay sa takot. Magkahawak kamay, tayo'y naglalakad patungo sa tagumpay ng may payapang puso. Ang kaluluwa mo'y niyayakap ng aking pagmamahal at naliligo sa aking kapayapaan. Ganyan noon, ganyan ngayon, at ganyan din sa hinaharap. Huwag kang matakot, ang mga biyaya ay paparating sa iyo. Malapit na ang panahon upang mabawi ang maraming bagay na nawala. Makikita mo na wala'y imposible para sa akin. Isang dakilang himala ang paparating. Napakibatan na ang iyong mga panalangin. Ang nais kong ibigay sa iyo ay mas mabuti pa kaysa sa hinihiling mo. Nasa mga kamay ko ang iyong kapalaran, hindi sa iba. Huwag kang lumingon-lingon. Huwag mong hayaan ang masasamang puwersa na magtanim ng mga kaisipan ng kabiguan at kamangmangan sa iyong isipan. Nasa piling mo ako. Gusto ko kapag kinakausap mo ako, kapag tinatawagan mo ako, kapag pinagkakatiwalaan mo ako ng sapat para ibahagi ang iyong mga nararamdaman. Narinig kita ngayong umaga, narinig kita kahapon, at kahit nakakaunti ang mga salita, mahalaga talaga ang katapatan at intensyon. Hindi ko na kailangan pa at nasabi ko na kahit pananampalatayang kasing liit ng buto ng mustasa ay sapat na para makarating ang mga panalangin sa trono ng langit. Doon na pagpapasyahan ng iyong kapalaran. Mula doon ako nagpapadala ng kaaliwan. Mula doon ipinapakita ko ang aking pagmamahal. Alam ko kung ano ang kailangan mo. Wala akong pag-aalinlangan na mahal kita at alam kong naniniwala ka rin. Maging matatag at matapang, harapin ang mga pagsubok ng hindi natatakot sa sinuman o sa anumang bagay. Huwag kang manginig sa anumang banta, huwag mong ipagkait ang iyong kapayapaan dahil sa pesimismo na dala ng iba. Ang mga nag-aalinlangan sa aking mga pangako ay paikot-ikot na naghahanap ng kaligayahan. Ngunit nagkaroon ka ng lakas ng loob na balewalain ang mga negatibong opinyon at sa kabila ng pang-iinsulto na natili kang matatag sa iyong tiwala sa akin. Kaya't ipinangako ko, hindi kita iiwanan kailanman, hindi kita aabandonahin kailanman. Ipagtatanggol kita mula sa iyong mga kaaway, araw at gabi. Binabantayan ko ang iyong emosyonal na kapanatagan. Nais kong ang iyong isipan ay mapalusog ng aking banal na salita at ang lahat ng iyong mga plano at pangarap ay maging alinsunod sa aking kalooban. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon dahil sa presyur ng iba. Huwag magpadalos-dalos para lang mapasaya sila. Maging matiisin, lumapit sa panalangin. Ipapakita ko sa iyo ang tamang landas tungo sa tagumpay. Itakwil mo ang mga kaisipang pagkabigo. Alamin mong mahal kita at nasa aking mga kamay ka. Dahil sa pagmamahal na mayroon ako para sa iyo, magwawagi ka sa lahat ng bagay. Nais kong maramdaman mong minamahal ka at protektado ka upang harapin mo ang mga problema at kaaway ng may tapang at walang takot. Hanapin mo ang aking salita para sa maraming pangakong gagabay sa iyong mga hakbang at magbibigay liwanag sa iyong landas. Huwag kang lumakad sa kadiliman. Ipinapadala kita upang manakop at pinalilibutan kita ng pag-ibig. Binibigyan kita ng tapang at kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay, lumago sa karunungan, malampasan ang mga hadlang, talunin ang mga hukbo, at supilin ang mga higante. Sabihin mo sa akin kung ano ang pinakakinakailangan mo. Nakikinig ako. Nais kong matupad ang aking kalooban sa iyong buhay at maging malinaw ang aking kapangyarihan sa mga nasa paligid mo. Ikaw ang magiging instrumento na aking gagamitin upang maghatid ng mga pagpapala sa sangkatauhan. Magsimula ka sa iyong pamilya. Himukin mo silang mas maghanap sa akin, manalangin ka para sa kanila at hahaplusin ko sila ng kapangyarihan, paggaling sa karamdaman, pagtatanggal ng kahirapan, pagpapatuyo ng kalungkutan, pagtatapos ng puot at alitan, at pagpapanumbalik ng kapatawaran at pagkakasundo. Mananaig ang kapayapaan sa iyong tahanan. Maging matapang ka, huwag kang matakot.
ibahagi ang aking biyaya at katapatan. Hayaan nilang makita na ang mga pagpapala ay hindi nagmumula sa swerte o pagkakataon. Tulungan mo silang maunawaan na ako ang nagpapala at nagpapanatili. Hikayatin mo silang kilalanin ako sa lahat ng kanilang mga gawain at unahin ako sa kanilang mga puso. Kung nais nila ng pagbabago, ang pagpapala ko ay sumasa iyo at sa iyong pamilya. Nais kong ang iyong tahanan ay maliwanagan ng aking liwanag sa gabi at maging kanlungan para sa mga nangangailangan sa akin. Ang bawat papasok sa pintuan ay iiwan ang kanilang mga karamdaman. Mararamdaman nila ang aking presensya sa kanilang mga puso at magkakaroon ng mga kababalaghan sa tahanan. Mayroon akong malalim na layunin para sa iyo at sa lahat ng iyong minamahal. Matutupad ito kahit na hindi mo ito nakikita o nauunawaan ngayon. Marami ang maaring umasa ng malaki sa iyo, ngunit iba ang aking pananaw. Perpekto ang aking mga layunin at pagpapalain kita upang matanggap mo ang mga biyayang mas maganda at mas matibay kaysa sa inaasahan mo o ng sinuman. Kaya hinihiling ko sa iyo, manalangin ng walang patid, hanapin ang aking salita, itugma ang iyong sarili sa aking kalooban at pakinggan ang aking tinig ng maaga sa umaga. Nais kitang bigyan ng mapa at gabay upang hindi ka maglakad sa kadiliman. Nais kong lumabas kang tagumpay araw-araw, hindi sumusunod sa landas ng iba na nabibigo at nawawalan ng pag-asa sa mundo. Dumating ako upang maghatid ng masaganang buhay. Kung hahawakan mo ang aking kamay at maniniwala sa aking salita, darating sa iyo ang mga pagpapala. Minsan tila nagtatambo na ng mga problema, kaya't bibigyan kita ng isang sandali. Ipikit mo ang iyong mga mata at makinig. Ipinapatong ko ang aking kanang kamay sa iyong ulo, nililinis ang iyong kaluluwa mula sa mga pag-aalala. Isang ilog ng buhay na tubig ang dumadaloy mula sa aking trono, hinuhugasan ng lahat ng takot. Maaring makapadpad ka sa gitna ng mga kaaway, ngunit binibigyan kita ng kapayapaan. Hawak ko sa aking mga kamay ang iyong kapalaran. Ang sitwasyon ngayon ay hindi ang wakas. Tandaan mo ang aking mga salita. Nagdudulot ang mga ito ng paggaling sa katawan at lakas ng loob sa isipan. Bumabangon ka mula sa higaan ng paghihirap at pakiramdam mo'y nagbago ka. Ang aking banal na hininga ay niyayakap ka at itinataas ka upang walang kapahamakan ang dumating sa iyo. Alam ng mga kaaway na pinahirang kita ng langis, isang pagpapala mula sa itaas, at dito mo sasakupan ang mundo. Binabago ko ang iyong layunin at pananaw simula ngayon. Nakikita mo ng iba ang mga suliranin sa buhay. Hindi ka na magiging taong walang motibasyon at pag-asa. Hindi ka pinapailalim ng pagkabalisa kapag nagiging komplikado ang mga bagay. Binibigyan kita ng karunungan upang makipaglaban, upang ang damdamin ng pagkatalo ay hindi ka na muling mamahala. Nasa piling mo ako, pinagpala ka ng lubos. Gamitin mo sa mabuti ang magagandang biyayang ibinigay ko sa iyo at pakitunguhan mo ng may kabaitan ang mga taong nakapaligid sa iyo. Bigyan mo ng halaga ang mga tumulong para marating mo ang kinaroroonan mo ngayon. Tandaan mong hindi mo nagawa ng mag-isa ang lahat. Maraming tao ang nag-abot ng tulong, nagbukas ng mga pinto at nagbigay sa iyo ng mga pagkakataon. Ako mismo ang nagligtas sa iyo mula sa mga nakatagong panganib, mga magnanakaw at kasamaan. Kaya, minamahal kong anak, nais kong malaman mo kung gaano ako nagmamalasakit. Sabik akong makita kang umunlad at yakapin ang buhay na inihanda ko para sa iyo. Ang iyong tiwala at debosyon ay tumimo sa puso ko at kasama kita sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Nakita kitang nakarating hanggang dito, ginagabayan ang iyong mga hakbang at pinagsasama ang mga tao upang magbahagi ng mga biyaya. Kung nais mong paramihin ang mga kaloob, talento at yaman na ibinigay ko sa iyo, hanapin mo ang mga sumuporta sa iyo, pati na ang mga hindi mo pa nakita.
Gumawa ng hindi inaasahan ang anumang kapalit sapagkat ito ang landas tungo sa kasaganaan. Marami na ang nagpala sa iyo. Ngayon naman ay iyong turno na upang magpasalamat at maging kasangkapan ng aking pag-ibig. Nauunawaan mo ang aking puso at alam kong magagawa mo ito. Sige na, tulungan mo ang mga nasa isip mo at tingnan mo kung paano ka lalago. Sa bawat gawa ng pasasalamat, dinodoble ko ang iyong mga kaloob, binubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibinubuhos ko ang mga biyaya. Ang magandang saloobing ito ng pagkilala sa iba ay nagdudulot hindi lamang ng kasaganaan, kundi pati na rin ng kalayaan sa emosyon at pananalapi. Binabalik ko ang mga tanikala ng utang, nagbibigay ng trabaho at lumilikha ng mga pagkakataon upang magsimula ng mga negosyo. Nagiging liwanag ka ng karunungan na gumagabay sa iba patungo sa pinagmumulan ng kasaganaan. Sa mga pagsubok, tandaan mo ang mga kasangkapang ibinigay ko sa iyo, ang aking salita, tiwala, panalangin at isang mapagpasalamat na puso. Itago mo ang mga ito sa iyong puso at mamuhay ka ng may tagumpay kahit sa isang mundong puno ng kaguluhan. Daloy ang pulot at mga pagpapala sa paligid mo at hindi ka naaantig ng kasamaan. Nakikita mong nahaharap sa kahihinatnan ang masasama, habang ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay ay lubos na pinagpapala. Inaalis ko ang mga kaisipan ng paghihirap at katamaran sa kanilang isipan at pinapalitan ko ito ng bagong pagnanais na lumago, mag-aral at magdala ng kasaganaan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanilang mga propesyon. Ang mga umiibig at sumusunod sa akin ay parang mga punong itinanim sa tabi ng dumadaloy na tubig na namumunga sa tamang panahon at ang mga dahon nila ay hindi kailanman nalalanta. Laging totoo ito kahit sa mga mahihirap na panahon. Huwag kang yumuko sa negatibidad ng mundo. Habang ang iba ay humuhula ng pagkatalo at kamalasan, pinatitibay kita upang magtagumpay sa gitna ng mga bagyo. Nakatayo kang matatag na ang mukha mo'y nagniningning. Ngayon, itinaas kita upang dalhin ang bandila ng tagumpay. Ang mga tutol sa iyo ay nahihiya at ikaw ay may kapayapaan kahit sa gitna ng mga pakikibaka, takot at pagkabahala. Ikaw ay may kapayapaan sapagkat ang aking kamay ay nasa iyo. Inaalis ko ang iyong mga pag-aalala at nararamdaman mo ang banal na kapanatagan. Huminga ng malalim at namnamin ng bagong espiritong ito. Maaring may mahihirap na araw, ngunit hindi kailanman isang araw na walang aking pag-ibig. Dumarating ang mga hamon, ngunit hindi ka nag-iisa. Laging pinoprotektahan ng aking pag-ibig at pangangalaga. Ngayon, habang nakikinig ka, ipikit mo ang iyong mga mata at tanggapin ang mga salitang ito. Huwag kang matakot humiling ng iyong mga kailangan, probisyon, paggaling, paghihikayat at karunungan para sa iyong layunin. Ipanalangin mo ang iyong pamilya at mga mahal mo sa buhay. Dumarating at lumilipas ang mga mahihirap na panahon, ngunit nananatili ang aking presensya. Hindi ako malayo. Hindi mo kailangang sumigaw para makuha ang aking pansin. Naririnig kita kapag umiiyak ka at ako'y nasa iyong tabi. Naririnig ko ang mga panalangin at hindi ko kailanman pinapabayaan ang mga ito. Iniwan mo na ang puot at sama ng loob at nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng pasasalamat. Malakas ang iyong mga panalangin at maganda ang mga ito sa akin. Nagpapadala ako ng mga sagot na may pag-ibig. Tanggapin mo ang mga ito ng may pasensya, yakapin mo ng may kumpiyansa, at maghintay ng may pasasalamat para sa mga biyayang malapit ng mapasa sa iyo. Gumagawa ako sa puso ng mga taong mahal mo. Ipakita mo sa kanila kung gaano sila kahalaga at kung gaano kakatapat sa akin. Nakakaapekto ito sa buhay. Ikaw ang liwanag sa kadiliman, ginagabayan sila pauwi. Pinoprotektahan ko ang lahat, pati na ang mga hindi naniniwala sa akin. Mahal mo sila at sapat na iyon para sa akin.
Pagpapalain at babantayan ko sila at balang araw makikita nila na ang pagmamahal ko ang nagpapanatili sa kanilang buhay. Balang araw magpapasalamat sila sa mga gabing walang tulog na ginugol sa panalangin, sa mga luha na inihuhulog para sa kanilang kaligtasan. Dumarating ang mga unos, ngunit ang mga naghahanap sa akin ay makakakita ng pag-asa at tiwala ng sagana. Ang iba ay yumayakap sa kabiguan at kalituhan, hindi makapagtangi sa mabuti at masama. Ngunit ikaw ay nananatiling matatag sa gitna ng bagyong dagat, ginagabayan ng aking kamay. Huwag kang matakot kapag may suliranin, ni mawalan ng pag-asa kapag nauubos ang mga supply. Harapin ang mga alita ng may tapang, hawak ang aking kamay at alalahanin ang katotohanang iyong niyakap. Kung tunay kang nananampalataya sa akin, itas mo ang iyong ulo at sumabak sa labanan ng walang pag-aatubili. Pupunuin kita ng katapangan at kumpiyansa at itatapat kita sa lupain ng kasaganaan. Itutok mo ang iyong mga mata sa aking salita at huwag pansinin ang mga hungkag na banta. Kilalanin mo ako ngayon at sabihin ng malakas, naniniwala ako sa iyo, minamahal kong Diyos. Ipanumpamin na ako ang iyong pastol at hindi ka magkukulang. Kahit pamanginig ang lupa, magpahinga ka sa tahimik na tubig, sa luntiyang pastulan. Pinapahiran ko ng langis ang iyong kaluluwa ng napakabangong pulot. Ginagabayan ka sa matuwid na mga landas. Hindi ka magkukulang dahil mahal kita at palagi akong nasa piling mo. Alam mo ito at meron kang matibay, hindi matitinag na tiwala. Itinataas ka nito sa pinakamasamang mga araw, sa gitna ng pinakamahihirap na pakikibaka. Ang pagtitiwala sa akin ang nagpapabitabit sa mga kaaway. Pagpapalain ko ang iyong hapag ng kapayapaan at probisyon. Ang aking mga utos at gabay ang nagpapalakas sa iyo. Ang iyong mukha ay nagniningning sa langit ng pahid. Ang kabutihan at tawa ang sumusunod sa iyo. Ang aking salita ay nagsasalita sa iyong puso at naninirahan ka sa aking harapan araw-araw. Hindi mahirap maniwala. Nangangailangan ito ng pagiging payak at kababaang loob. Kilalanin mo ang iyong mga hangganan at papalakas kita. Kapag hindi mo na matiis, buhatin kita sa aking mga bisig patungo sa layunin. Kapag sinisikaran ka ng mga alalahanin, dinadala ko ang kapayapaan sa iyong isipan at kapanatagan sa iyong puso. Napapaligiran ka ng mga kaaway, ngunit hindi ka kailanman nag-iisa. Palagi kitang niyayakap ng may pagmamahal at ako ang iyong kalasag. Itataas ko ang aking espada upang ipagtanggol ka mula sa mundo at bibigyan kita ng kapahingahan. Lumalakad ka ng buong kumpiyansa na may payapang ngiti. Nakikita ng mga tao ang iyong nagniningning na mukha at sinasabi mo, mahal ako ng aking malakas na Diyos, makalangit na Ama, pinoprotektahan at inaalagaan ako niya. Lalong tumitibay ang iyong kumpiyansa, ang mga kaaway ay sumisigaw sa kalituhan. Pagpapalain ko ang iyong hapag ng kapayapaan at probisyon, nagbibigay ng lakas ang mga utos at gabay. Nagniningning ang iyong mukha sa makalangit na pahid, ang kabaitan at awa ang gumagabay sa iyo. Binibuksan ko ang mga espiritual na mata. Pinamumunuan ang isang bagong buhay mula sa itaas, malayo sa bahay ng kirot. Nagtipon ako ng mga kamanghamanghang kababalaghan kahit hindi ka pa man humingi. Napapaligiran ako ng mga biyaya para sa aking walang kondisyon at walang hanggang pag-ibig. Kung ibinigay mo ang iyong puso ngayon, nagpa siyang sumunod sa akin ng may pagtitiis at katapatan. Walang sino man ang makakahablot sa iyo mula sa aking kamay. Mag-ingat sa mga distraksyon at pag-aalinlangan. Nais ng kaaway na bitagin ang iyong isipan, ngunit walang sino man ang makahipo sa iyo o sa iyong pamilya. Umaatake ang kaaway upang sirain ang iyong tiwala sa sarili at emosyonal na balanse. Ang masasama at mga mapanibugnot ay hindi matiis na makita ang iyong lakas, ngunit sila ay natatalo.
Ang iyong matatag na kalooban ay sumisiklab ng kapanatagan, pagpipigil sa sarili at kapangyarihan mula sa itaas, mga kaloob ng aking banal na hininga. Ang takot ay hindi naninirahan sa iyong puso, na natiling kalmado ka sa harap ng biglaang pagsubok. Tandaan ang mga salitang ito, halika, makinig, at hayaang punuin ka ng aking yakap ng pagmamahal at kapayapaan. Ibinibigay ko ang biyaya at pagpapala, sabik na makita kang magtagumpay at umasenso na may buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ito ang iyong mana. Mabuhay ka sa lupa ng may sigla, layunin at pananaw upang gumawa ng mabuti. Ipinapapalaganap ang aking salita hanggang sa mga hangganan ng mundo. Gagawa ako ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng iyong mga kamay, magdadala ng ginhawa at paghihikayat sa mga naghahanap ng kaluluwa at magbibigay ng espiritual na sustansya sa mga nangangailangan. Maglakad ng buong kumpiyansa, lumayo sa kontrol ng mga taong negatibo. Hanapin ang pakikisama ng mga taong nagpapahalaga at nagpapasigla sa iyo. Mga taos-pusong kaibigan na hindi nais kontrolin ang iyong buhay o pamilya. Huwag mong hayaan na gawing alipin ka muli ng kaaway o tanggapin ang mga salita ng pagkatalo. Maghanap ng pagkakaibigan sa mga taong tunay na nirerespeto ka. Pagpalain mo ang mga nagpapalakas ng loob sa iyo nang hindi humihingi ng kapalit na pera. Personal ang ating koneksyon. Nais kong makipag-usap ng direkta. Ibinubunyag ko ang mga lihim at plano kung nais mong mas makilala ako. Nandito ako, naghihintay. Sa umaga, maglaan ka ng oras sa akin habang natutulog ang iba. Ihatid mo ang iyong mga kahilingan at makinig ng mabuti sa mga salitang ibinibigay ko araw-araw. Sumasagot ako sa maraming paraan at ibinubunyag ko ang aking sarili. Tumawag ka at sasagutin kita. Ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay sa pamamagitan ng mga panaginip at mga bisyon. Itataas kita upang makita mo ang mga kababalaghan mula sa itaas. Yakapin mo ang mga salita ng may kumpiyansa at palilibutin kita ng saganang pagpapala. Mayroon akong mga kamanghamanghang plano na pumupuno sa puso ng kapayapaan at kagalakan. Ipinapaabot ko ang aking kamay. Iniimbitahan kitang maglakbay. Kasama ako. Hindi ito tungkol sa pagmamadali, kundi sa pagiging matatag at matiisin sa landas. Hawakan mo ang kumpiyansa, aking minamahal. Maging kalmado at matatag. Huwag mong hayaang maabala ka ng mundo. Mag-focus ka sa akin at tumingin ka sa unahan. Ang iyong destinasyon ay hindi malayo, hindi rin ito ang walang hanggan. Nauunawaan ko na minsan ay tila mahaba ang mga araw, dumarating ang pagod, ngunit tandaan mo, ikaw ay lumago na. Huwag mong hayaang kontrolin ng iyong damdamin ng iyong buhay. Alamin mong nais kong pagpalain ang iyong pamilya at magbukas ng mga landas para harapin mo ng walang takot. Mga kaaway na natalo, mga hadlang na nalampasan, hindi ko ipinapangako ang isang madaling buhay. Ngunit ginagarantiyahan kong ang kumpiyansa at lakas ay hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Punuin mo ang iyong sarili ng tapang na alam mong tiyak ang tagumpay. Yakapin mo ang mga pangakong nagpapagaling sa katawan, naglilinis ng isipan at nagpapalakas ng puso. Nais kong wasakin ang mga kadena ng kawalan ng pag-asa at depresyon na bumabagsak sa iyo at nagpapagduda sa aking mga salita. Bitawan mo ang mga mapanlinlang na pagkakaibigan na humahantong sa kabiguan. Lahat ng mga pabayang ito ay naglalaho. Isang makapangyarihang himala ang naghihintay sa mga nagpapasakop sa pagsunod at humahawak sa aking pag-ibig. Huwag kang maging tulad ng mga gumagapang sa lupa matapos ang mga huwad na pangako ng material na kayamanan at panandaliang katanyagan. Naniniwala sila na ang presensya at kapangyarihan ay pabor sa mga sumisigaw tungkol sa buhay. Ngunit ito ay isang mapanlinlang na kasinungalingan. Tinatanggihan nila ang aking salita. Hindi nila ako tinatanggap kung sino ako.
Ayaw nilang malaman kung sino ang dumating sa mundo bilang isang lingkod at ibinigay ang kanyang buhay sa krus. Ngunit ikaw, anak ko, ay binuksan mo ang iyong puso at nais kong gumawa ng mga kamanghamanghang bagay sa loob nito. Balutan mo ang iyong kaluluwa ng pagiging payak at tanggihan ang mga alok ng maninira. Nandito ako upang tumulong, upang bigyan ka ng higit na kapayapaan at karunungan, upang ang paghihintay ay hindi kapagudan at ang mga reklamo at pagdududa ay hindi sumira sa iyong tiwala at kaligayahan. Kausapin mo ako ngayon ng buong puso. Diyos ko, nananampalataya ako sa iyo, nagtitiwala ako sa iyo, at matiisin kong hinihintay ang iyong pagpapala. Ipinapangako ko, mangyayari ang hiningi mo. Maniwala ka palagi sa akin na alam mong ang mga panalangin sa pangalan ni Jesus ay pinapakinggan. Ipinapahayag ko ang bagong panahon, saganang biyaya, bukas na kalangitan at umapaw na grasya na pumupuno sa bawat sulok ng buhay, bawat tahanan. Ikaw at ang iyong pamilya ay sasapuin ng kapayapaan at kaligayahan. Lahat ng bagay ay posible para sa mga nananampalataya sa akin, naglalaman ng aking salita sa kanilang puso at naghihintay ng biyaya ng hindi natitinag. Tandaan, anak ko, manatiling matatag at matiisin. Ang buhay ay nangangailangan ng panahon para mabuo, tulad ng 9 na buwan para ipanganak ang isang sanggol. Ang isang buto ay bumabagsak sa mabuting lupa, nabibiyak at nagbabago bago tumubo at lumaki. Ang iyong mga pagpapala ay napakahalaga at matatag, ngunit kailangan nila ng panahon at pagsisikap para umangkop sa kabutihan. Alam kong naiintindihan mo at pinagkakatiwalaan kong hindi ka susuko. Itutok mo ang iyong mga mata sa hinaharap habang sumusulong ka at iwan mo na ang iyong kasalukuyang kalagayan. Huwag kang matakot sa pagbabago. Lahat ng ito ay para sa iyong kabutihan. Nais kong napapaligiran ka ng mga taong at mga yaman na tutulong sa iyong lumago. Kung sasama ka sa akin, walang sino man ang magwawagi sa iyo, mag-aakusa o huhusga sa iyo sapagkat ako ang magiging tagapagtanggol mo. O, anak ko, kung makikita mo sa pamamagitan ng mga espiritual na mata ang mga hukbong langit sa iyong tabi, kung makikita mo ang banal na liwanag na nagliliwanag sa iyong landas at ang iyong mga kaaway na bumabagsak, kung mararamdaman mo ang paggalaw ng langit at lupa pabor sa iyo, malapit na ibubunyag ko ang mga dakilang pangitain sa iyong mga panaginip na magbibigay sa iyo ng tikim ng langit dito sa lupa. Kaya kong igalaw ang buong sansinukob upang maghatid ng mga pagpapala kapag nakikita ko ang taos puso at matatag na pananampalataya. Matapang ang iyong tiwala, kaya tumutugon ako araw-araw ng may ibang mensahe. Maaaring magdala ang araw ng mga bagong hamon, ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman nagbabago. Bago mo simulan ang iyong mga pang-araw-araw na gawain, alamin ito. Mahal kita ng malalim, ngunit inaasam kong marinig mula sa iyong mga labi, mahal na Jesus, mahal din kita. Walang hihingin ka sa akin na hindi kayang ibigay ng aking pagmamahal. Ibinalik ko ang sa iyo, ang dangal, at ang iyong karapat-dapat na kinalalagyan. May mas mabuting buhay akong nakalaan para sa iyo kung ibibigay mo ang iyong puso at tatanggapin ang paggaling at kapatawaran na iniaalok ng matamis na pagmamahal. Ang mga pangakong nakasulat na, dalhin mo sa iyong puso. Kung pipiliin mong maniwala, gawin mo ito ng buong isip at kaluluwa. Huwag kang maging tulad ng mga nagsasalita ng aking pagmamahal ngunit hindi tunay na nananampalataya. Dahil nababahala sila sa paghuhusga ng iba, isinasailalim nila ang kanilang sarili sa parusa at paghamak. Marami ang gustong ipilit sa iyo ang pagiging makasarili. Sinasabi nilang mahal ka nila, ngunit nais ka namang agawan. Sinusunod nila ang mga imposibleng tuntunin na hindi naman nila sinusunod.
Nagsusuot sila ng balabal ng huwad na katarungan at kunwaring kabanalan, iniisip na mas mataas sila. Ano man ang gawin mo, sa kanilang paningin ay palagi kang mali. Ikaw ay may kasalanan. Hinahamon ko ang ganap na kalayaan. Ngayong gabi, matulog ka ng payapa. Ang aking banal na hininga ang magsasalita. Pinagaling ko na ang iyong kaluluwa at isipan. Binasag ko ang mga tanikala na nagbihag sa iyo. Pagigising mo, magiging malaya ka magpakailanman. Ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba. Sa wakas, ikaw ay magiging kung sino ka talaga, isang matalino at matalinong anak na may banayad na espiritu, matiisin at matapang. Puno ng masigla, malakas at matibay na kumpiyansa. Sumandal sa akin sa pinakamadilim na sandali kapag sila ay nakakasakit at nanakit sa iyong damdamin. Kapag ang lahat ay dumidilim at tila walang dahilan para magpatuloy. Akin ka at nais kong magsikap ka para sa mas dakilang bagay. Huwag kang magpakontento na mabuhay sa isang sulok na umiiyak sa ilalim ng bubong ng paghamak. Ngunit mahal kita, tinutulungan, pinapatawad at ibinabalik kita. Maibibigay ko sa iyo ang mas magandang kinabukasan na may matitibay na kaloob at talento, kapayapaan, kagalakan at kalusugan. Kunin mo ang iyong karapat-dapat na lugar. Tumindig ka ng may dignidad. Isa kang prinsipe o prinsesa na walang hanggang binabantayan ng makapangyarihang Ama sa langit. Magsalita ka mula sa puso. Nananampalataya ako sa iyo, minamahal kong Ama. Hawak ko sa aking mga kamay ang isang himala na may pangalan mo, isang bagay na alam nating dalawa na malulutas. Mamamangha pa nga ang iyong pamilya, iyong mga palihim na naghamak sa iyo at pumuna sa iyo sa harap ng publiko ay luluhod at hihingi ng tawad para sa sakit na kanilang idinulot. Hindi kanila nirerespeto, kaya hindi nila nakuha ang kanilang pagkakataon. Nang tanggihan kanila, dinala kita sa mas mabuting lugar. Itinaas kita sa espiritual sa isang lugar na walang alitan o selos. Nananahan doon ang tunay na pag-ibig. Mapapahalagahan nila ang mga kaloob at talento na ibinigay ko sa iyo, na magbibigay daan sa iyong lumago at umunlad. Huwag kang matakot sa kasaganaan. Sinasabi ko ang tungkol sa probisyon, kapayapaan, kaligayahan, kalusugan at pagkakasundo sa pamilya na walang utang o kalungkutan. Mula sa kinaroroonan ko, nakikita ko ang iyong himala, napakadakila at napakaganda na kapag nakita mo ito, malalaman mong sulit ang lahat ng pagdurusa. Maiintindihan ng iyong pamilya na hindi sila nagkamali sa pagsasabing magtiwala ka sa Diyos na labis na nagmamahal sa kanila. Magpapakita sila ng pagsisisi na may luha dahil sa kanilang pagkasala sa akin. Nang ipanalangin mo ang karunungan at lakas at pinagtawanan kanila, iniisip nilang mali ka, ngunit nang makita nila ang malakas na sagot sa iyong mga panalangin, humingi sila ng kapatawaran. Pinili kita para sa isang bagay na espesyal, upang maging tunay na biyaya sa iyong pamilya at bansa. Hindi para maghanap ng kayamanan at kasikatan tulad ng mga nasasayang sa oras sa paghahanap ng pag-apruba ng iba na gagawin ang lahat para sa palakpakan at papuri. Nasa ibang landas ka. Huwag kang yumuko para kumain ng mga mumo na iniaalok nila sa iyo. Tingnan mo ang aking trono. Doon ka nararapat sa pamamagitan ng pagtitiyaga at tiwala. Makakarating ka roon at makikita mong matutupad ang mga pangako. Gagawa ako ng mga kababalaghan sa pamamagitan mo, ngunit huwag mong asahan na magbabago ang mga tao. Kung iaalok nila sa iyo ang pera at palakpakan, magpakontento ka sa aking pag-ibig na laging nasa iyong tabi at sa kapayapang ibinibigay ko sa iyo. Nasa aking mga kamay ang iyong himala. Kaya, anak ko, sabihin mo, gusto mo ba ito? Oo o hindi. Nasubok ka na, ngayon ay panahon na para pagpalain ka. Sapat na ang iyong tiniis at natuto ka ng mahahalagang aral mula sa lahat ng iyong naranasan. Matapang ka,
Hinarap mo ang mga hindi inaasahang paghihirap, hindi dahil sa iyong mga pagkakamali, kundi dahil sa pagtatangka ng kaaway na yugyugin ka tulad ng pagyugyug ng hangin sa trigo. Sa pagkadismaya, naghasik ka ng mga buto na nahulog sa lupa, basang-basa ng luha. Ngunit magtiwala ka at buksan mo ang iyong mga mata. Nanginginig ang lupa, isang buhay na usbong ang sumisibol. Nakikita mo ba? Ukitin mo ito sa iyong puso. Ngayong taon ay mag-aani ka ng malaking ani. Ang mga butong inakala mong patay ay nabuhay muli at bumabalik bilang magagandang at tunay na biyaya na nagpapayaman sa iyong espiritual na buhay. Hindi sila nagdudulot ng kalungkutan, walang tensyon, walang problema. Inilagay kita sa posisyong ito, anak ko. Mahal kita ng higit sa sukatan. Ang iyong matatag na kumpiyansa ay labis na tumatagos sa puso ko. Habang hinaharap mo ang bawat araw, tandaan mo, nasa piling mo ako na may matatag at hindi matitinag na pagmamahal. Isang lugar kung saan malayang lumilipad ang espiritu. Unawain mo, ako ang iyong gabay at tagapagtustos. Kung tatratuin mo ang iba ng may kabaitan at habag, matutugunan ang iyong mga pangangailangan. Ngunit huwag mong ilagay ang iyong buong tiwala sa mga karaniwang tao. Tumupad sa mga utos, itabi ang pag-aalinlangan at pesimismo, bumangon ng may matibay na kumpiyansa. Sa pamamagitan ng kumpiyansa, ang mga kababalaghan na lampas sa imahinasyon ay nagbubukas sa harap ng iyong mga mata. Hindi ito laro, swerte o hungkag na salita. Ang kapangyarihan ng aking banal na salita na laging natutupad sa perpektong oras ayon sa banal na plano. Hangarin ang pagbabago, kasaganaan at ang iyong mga mahal sa buhay ng walang pag-aalinlangan. Hangarin ang ganap na pagbabago ng buong puso at narito ako upang sabihin, kaya kong magbago at magbabago ako. May kapangyarihan akong baguhin ang mga puso at isipan mula sa kadiliman tungo sa liwanag at gagawin ko ito. Ngunit kailangan ko ng tiwala. Pumasok sa isang bagong paglalakbay, oras na para iwanan ang nakaraan. Mag-abot ng may tiwala, kunin ang mga biyayang inilalagay ko sa iyong harapan. Inihanda ka ng mga pagsubok. Dumating na ang sandali. Ngayon ay gumagawa ako ng magagandang himala sa iyong buhay at sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Huwag mawalan ng pag-asa dahil sa mga saradong pinto. Makipag-usap sa akin, ipahayag ang iyong mga iniisip, sumulat ngayon. Ipahayag ang iyong tiwala sa akin, tanggapin ang mga salita ng ginhawa at makalangit na paghihikayat. Kapag nagsara ang isang pinto, huwag mawalan ng pag-asa. Isang mas dakila ang malalapit ng bumukas na magdadala ng mas mabuti. Alamin ito, may espiritual na labanan sa langit para sa iyong buhay at tiwala. Maraming kalaban ang nagnanais hadlangan ng paglago mula sa labas at loob, maging nakatago. Inilalagay ko ang banal na kaalaman sa landas upang gabayan ka. Yakapin ito ng may kasimplehan, maglaan ng oras sa panalangin at higit pa ang mabubunyag. Lumabas kang magwawagi sa labanan, bawat balakid ay guguho. Unawain mo, ang mga tagumpay ay hindi lamang nagmumula sa pagsisikap. Kung tatanggihan mo ang salita at susukuan ang tiwala, ang kaaway ay maghahasik ng alitan sa loob. Sumulong ka ng malayo, pagpalain mo ang maraming buhay. Ang pamilya ay uunlad sa karunungan at kasimplehan ng puso. Ang kasaganaan ay bumabalot sa bawat aspeto ng buhay. Ngunit magkakasama tayong naglalakad, iabot mo ang iyong kamay. Maging handa kang umakyat sa mga espiritual na tuktok kung saan nabubuo ang mga tadhana at nagbabago ang mga buhay. May mga mabubuti at magagandang bagay na naghihintay. Ngayon, habang nakikinig ka, ang pundasyon ng buhay ay inilalagay sa matibay na lupa na tinitiyak na ang mga susunod na henerasyon ay makakakilala at makalilingkod sa akin. Bawat isa ay magkakaroon ng natatanging kaloob, talento at pagnanais na maghanap ng kaalaman at paghahanda na lampas sa kasalukuyang imahinasyon.
Hindi nakatakda ang mga pamilya sa espiritual na kahirapan, emosyonal na kaguluhan o sa pasanin ng utang. Yakapin ninyo ang aking inihahayag, matutong mangarap. Pinatitibay ko ang inyong kumpiyansa at pinapagkalooban ko kayo ng kapangyarihan upang tanggapin at pamahalaan ang mga biyayang ibubuhos ko ng buong katiyakan. Ipinapalit ko ang paghihirap sa biyaya, ang kalungkutan sa lakas, at pinapagaling ko ang mga puso sa walang hanggang pag-ibig. Kahit na nasa gitna ng kaguluhan at karamihan, maramdaman ninyo ang isang malambing na yakap saan man kayo naroroon. Sandali huminto at tanggapin ang kaloob ng tiwala. Nagbibigay ito ng kapanatagan sa kaluluwa at kapayapaan sa isipan. Binibigyan kita ng kapangyarihan na kontrolin ang magulong damdamin ng isipan. Maaaring ikabahala at ikapagod ka ng balita na magpaparamdam sa iyo ng pagkaligaw, ngunit maniwala ka muli. Nandito ako, walang bagay na wala sa ayos. Nagpapatuloy ang buhay, lilipas din ito. Ang hinaharap ay selyado ng banal na pahid. Hindi mabubura ng isang kalaban na nagpapalungkot sa pamamagitan ng kabagsikan ang mga biyaya. Binabago ko ang oposisyon tungo sa biyaya, ang kakapusan tungo sa kasaganaan. Pinagpapagaling ko ang lahat ng kasamaan sa pamilya at sa buong sambahayan. May kapangyarihan ako, isang walang hanggang hangarin na matanggap mo ang mga ipinangakong kababalaghan. Hindi ako tao, ako ay Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Matatag na layunin mula pa sa simula upang iligtas, upang magbigay ng buhay na walang hanggan, upang gabayan ka sa tamang landas. Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, ang solusyon. Nanghihingi ako sa iyo ng may pag-ibig, kapit sa mga pangako, lumayo sa mga patibong ng mundo. Nagagalak ako na nakikita kitang nagtitiwala. Huwag makinig sa mga pang-uudyok at banta na nagnanais magnakaw ng iyong kapayapaan. Punuin ang iyong isipan ng galit, kalituhan, maling kaisipan at magkahalong damdamin. Nais ka nilang iligaw, bitag ka sa pagkakasala, ilayo ka sa katotohanan sa aking pag-ibig at presensya. Naiintindihan mo ang mga intensyon. Alam kong mahal mo ako. Huwag mong hayaan ng sinuman na ilayo ka sa kinaroroonan mo na napapaligiran ng walang kapantay na pagmamahal at lambing sa buhay. Nakaranas ka na ng matinding kalungkutan at kakulangan sa lambing, ngunit ngayon ay niyayakap kita. Binibigyan kita ng ginhawa sa pamamagitan ng banal na lakas at paghihikayat sapagkat labis kitang pinahahalagahan. Nakita ko ang mga takot, ang malalalim na pagkabahala. Narinig ko ang mga daing mula sa puso. Nais mong tumakas sa problema, humihiling ng agarang matibay na tulong. Lubos kong nauunawaan. Mahalaga itong usapin, marami ang nakasalalay sa solusyon. Akala mo'y galit ako at ayaw tumulong. Linawin ko lang, kakailanganin mo ako palagi, kahit maayos ka na, kahit sagana ka na. Huwag mong kalimutan, huwag kang magpabaya. Nais ng kalaban na ilihis ang iyong pansin, pahinain ang iyong tiwala sa sarili, guluhin ang iyong mga plano, at saktan ang iyong kaluluwa. Tutulungan kita sa usaping ito na mabigat sa iyong puso ngayon. Masasaktan akong makita kang malungkot at walang kapayapaan. Hindi ko hinihiling na magdusa ka, ayaw kong maramdaman mo ito. Sa halip na paulit-ulit mong isipin ang parehong mga alalahanin, isuko mo sa akin ang lahat ng iyong iniisip. Kung pumasok sa isip mo ang pag-iisip ng pagkatalo, paniwalaan mong imposible iyon. Hindi ka matatalo, magtiwala ka sa makapangyarihang Diyos. Kung susubukan ng kawalan ng pag-asa na hawakan ng iyong puso, huwag kang susuko dahil malaking pagkakamali iyon. Ang mga nagtitiwala sa aking kapangyarihan at nag-aasam ng mga biyaya ay hindi nawawalan ng pag-asa. Kung nawawala sa iyo ang lakas ng loob na mabuhay, gamitin mo ang pagtitiwala. Maniwala at paglingkuran ang makapangyarihan at soberanong Diyos na nagpapasiklab ng apoy ng banal na pag-ibig sa puso.
Pinupuno ito ng isang kamangha-manghang pagnanais na magtiyaga. Kapit-kapit ka sa mga pangakong ibinibigay ko. Hawakan mong mahigpit ang mga salitang sinasabi ko. Pinagkakait-kait ka ng iyong mga kalaban, sinasabing hindi ka karapat-dapat kahit mabuhay, ngunit huwag mo nang pakinggan ang kanilang mga tinig. Nais kong mabuhay ka at malapit ng matikman, maramdaman at matanggap mo ang mga bagong biyaya. Nagbabago ang mga kalagayan, gumaganda ang buhay, at nalulutas ang mga ikinababahala sa tamang panahon. Kung narinig mo na ang hanggang dito, hindi ito pagkakataon lamang. Ihayag ang iyong tiwala sa akin, ang iyong pangako na magtiyaga sa kabila ng lahat, ang iyong matatag na pag-ibig. Nagbabago ang hinaharap, gumaganda ang kasalukuyang sitwasyon. Hihimasok ako mula sa itaas sa iyong buhay, at malapit na'y makikita mo sa sarili mong mga mata ang malinaw na resolusyon sa iyong mga kasalukuyang kahirapan. Iproklama ngayon ang iyong tiwala at dedikasyon at sabihin, naniniwala ako gaya ng pagsasabi mo sa akin na mahal mo ako. Sumali sa aming komunidad sa channel para sa mas maraming araw-araw na mensahe ng pananampalataya. Mag-subscribe, mag-like at mag-comment ng naniniwala ako upang makahikayat ng mas maraming biyaya.